Mapagpalang araw po muli, madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na maghahandog muli sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Cheerless Angel. Sana po'y magustuhan ninyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat! Simulan na natin ang kwentuhan. Kakatapos lang maglinis sa kusina ang katulong na si Carol at pinatay niya mga ilaw. Patungo na siya sa kanyang silid nang mapansin niyang anak ng kanyang mga amo, ang binatang si Johan. Pasuray-suray ang lakad nito patungo sa hagdan. Ang hinuha ni Carol ay lasing ang binata. Bago pa man ito makakiyat, ay dagli siyang tumakbo papalapit para alalayan ito. "Sir, alalayan ko na po kayo. Mukhang lasing na lasing po kayo eh," sabi ni Carol nang hawakan niya sa braso ang lalaki. "Oh, Carol, bakit gising ka pa?" tanong ni Johan. Tumingin si Carol sa mukha ng binata at doon ay napansin niya ang lumuluhan nitong mga mata. "Sir, ano po nangyari?" usisa ni Carol. "Kilala mo si Raquel, right?" Tumango ang dalaga. "Opo sir, siya po yung girlfriend niyo." "Yeah, pero ngayon, ex-girlfriend ko na siya. Nakipag-iwalay siya sa akin. Binigay ko sa kanya lahat. Pero sa huli, iiwan niya lang din pala ako." Nagpakawala ng isang mapait na tawa si Johan bago siya nagpatuloy sa pag-akyat ng hagdan. Hindi nakaimik si Carol at maingat lang na inalalayan ng binata hanggang sa matunto nilang sila dito. "Sir, magpahinga na po kayo. Alam ko pong nasasaktan kayo ngayon, pero darating din po yung araw na maghihilom din pong sugat sa puso niyo." Pagbibigay payo pa ni Carol nang alalayan niyang maupo sa kama ang binata. Nagtama ang mga mata nilang dalawa. Nang sandaling yun, ay tila may kung anong tumusok sa dibdib ni Carol. Dahil kitang-kita niya ang sakit sa mata ng lalaki. Nasasaktan siya para dito. Dahil matagal na rin siyang may lihim na pagtingin kay Johan. "Tell me, Carol, ano bang mali sa akin? Mahirap pa talaga akong mahalin." Puno ng lungkot na tanong ni Johan. Bahagyang napayuko si Carol bago sinagot ang tanong ng binata. "Wala pong mali sa inyo, sir. At hindi rin po kayo mahirap mahalin." "Kung ganun, bakit iniwan niya pa rin ako?" "Baka hindi pa po siyang babaeng karapat-dapat po sa inyo." Tumalikod si Carol para umalis. Subalit dagling hinawakan ni Johan ang kamay niya. Kung kaya't nilingon niya ang binata ng may pagtataka. "Please, huwag kang umalis. Huwag mo kong iwan katulad ng ginawa niya." Mahina at puno ng sakit na pagsusumamo ni Johan, kasabay ng pagtulo ng mga luha nito sa pisngi. Ramdam ni Carol kung gaano kahina ngayon ang lalaki at batid niyang kailangan nito ng makakapitan at makakaramay. Kaya naman naupo siya sa tabi nito. "Sir, hindi ko po alam kung ano nangyari sa inyo ni Raquel. Pero kung kailangan niyo po na makakaramay at makakausap ngayon, hindi po muna ako aalis at sasamahan ko po muna kayo." Huwi ka ng dalaga. Isinandal ni Johan ang ulo sa balikat ng dalaga. "First love ko si Raquel. Siya lang babaeng minahal ko ng sobra. Kaya sobrang sakit sa akin na bigla na lang niya ako hiniwalayan. Kung hindi pa siyang babae para sa akin, sino? Sinong babaeng karapat dapat para sa akin na hindi ako iiwan at sasaktan?" "Malay mo sir, nasa tabi-tabi lang pala yung babaeng magmamahal sa'yo ng lubos. Malay mo, nasa tabi niyo lang po siya." Huwi ka ni Carol. Dahilan para umalis si Johan mula sa pagkakasandal sa kanyang balikat at humarap sa kanya. Unti-unting inilapit ni Johan ang mukha niya. Bagay na nagdulot ng matinding kaba sa puso ni Carol. "Kung alam mo lang sir, matagal na akong may gusto sa'yo. Hindi ko lang masabi dahil bukod sa wala akong lakas ng loob, alam kong hindi rin tayo bagay. Dahil amo kita at katulong niyo lang ako." Huwi ka pa ng dalaga sa kanyang isip. Lalo pang lumapit ang mukha ni Johan at tuluyan nang nagtagpo ang kanilang mga labi. Sa sandaling yon, ang lihim na pagtingin na matagal nang kinikimkim ni Carol ay napagpasya niyang pakawalan. Tumugon siya sa halik na lalaki.
Nagsimulang maglakbay ang mga kamay ni Johan sa iba't ibang parte ng katawan ng dalaga. Mas lalong lumalim at naging mapusok ang kanilang paghahalikan, kaya nalasahan ni Carol ang mapait na alak. Mabilis na sumiklab ang apoy sa kanilang mga puso. Napalunok si Carol nang pumatong sa kanyang lalaki. Pareho na silang walang saplot, kaya ramdam nilang init ng pagdadampi ng kanilang mga hubad na katawan. Sabihin mo lang kung gusto mong ituloy o itigil to. Paos sa tanong ni Johan sa dalaga. Gusto kong ituloy natin to, Sir Johan. Utal na sagot ni Carol at napalunok. Muling hinalikan ni Johan ang dalaga. At doon, tuluyan na ngang sinuko ni Carol ang kanyang sarili, hanggang sa sabay nilang naabot ang suktulan ng kaligayahan. Dahil sa kahinaan at matinding emosyon, nakagawa sila ng pagkakamali ng gabing yun. Kinabukasan, puno nga ng galak ang puso ni Carol habang paulit-ulit niyang inaalala ang nangyari sa kanila ng lalaking matagal na niyang gusto. Nang makita niya itong pababa sa hagdan, agad siyang tumakbo para lapitan ito. Sir Johan, good morning. Gumawa pala ako ng breakfast para sa ating dalawa. Baka gusto mong sabay na tayo. Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Carol, bigla na lang siyang tinalikuran na lalaki. Hindi siya pinansin nito at nagmistula siyang hangin. Dulot ng pagtataka ay tumakbo ang dalaga para habulin ang binata. Sir, sandali! Ano po palang gusto niyong kainin mamaya para sa lunch o dinner? Tumingin si Johan sa dalaga. Isang tingin na parang walang nangyari. Walang emosyon at wala man lang maski isang salita. Muli ay umalis ito. Naiwang tulala at puno ng kahihiyan si Carol. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha niya nang maramdaman niya ang pagsikip ng kanyang dibdib. Tila may ilang pirasong karayom na tumusok dito. Bakit ganon? Bakit parang iniiwasan niya ako? Bakit parang wala lang ako sa kanya? Lumuluhang bulong ni Carol sa sarili. Buong akala niya ay may magbabago matapos ang nangyari sa kanila nung gabi. Akala niya ay may halaga siya. Ngunit napagtanto niya na ang gabing yun ay isang pagkakamali lamang. Dahil lubos na nasaktan at nadurog ang puso ni Carol, tahimik siyang umalis at piniling makipagsapalaran sa ibang bansa bilang isang OFW. Makalipas ang 6 na taon, sa isang madilim at tahimik na kwarto, sa ibabang bahagi ng double deck, ay mahimbing nang natutulog at nagpapahinga ang OFW na si Carol, na pagod galing sa maghapong trabaho. Ilan sandali lang ay unti-unting bumukas ang pinto. Pumasok ang among babae ni Carol. Nalilisik ang mga mata. Dahan-dahan itong hubakbang palapit, kung saan baka sa mukha ang matinding galit at animoy may masamang binabala. You're such a slut, woman! You're seducing my husband! Bulalas ng babae na puno ng galit at selos dahil sa akala nitong nilalandi ni Carol ang kanyang asawa. Nagising si Carol at agad na napabangon. Ma'am, wait! That's not true! I'm not seducing your husband! Depensa niya sa sarili. I'm not blind, and I will let this slide. You can get away with this, Carol. You're just a maid, and you have no right to seduce any married man. Bago pa man makasagot si Carol, ay naramdaman na lang niya ang matinding hapdi na dumampi sa kanyang mukha. Isang mainit na likido na ibinuhos sa kanya. Isang asido na naging dahilan para mapasigaw siya. Isang sigaw na puno ng sakit at paghihirap. Puno ng init na tila tumutunaw sa kanyang balat at sa kanyang itsura. You deserve that! You deserve to be ugly! Gigil na sabi ng babae. Wala man lang mababakas, maski munting awa, saka lumabas ng kwarto. Patuloy ang paghagulgol ni Carol. Biglang dumating ang kapwa niyang kasambahay na Pinay din na nagising dahil sa ingay. Tinulungan siya nito at dagling isinugod sa ospital. Nang magising si Carol, tila lalong gumuho ang mundo niya dahil sa bumungod sa kanya sa salamin. Ang kalahati ng mukha niya ay nasira. Ang pangit! Ang pangit ko na! Hindi ko na makilala ang sarili ko! Bakit nangyayari sa akin to?
Wala naman akong ginagawang masama eh. Nagtatrabaho lang naman ako ng marangal. Bakit kailangang masira ang mukha ako ng ganito? Humahagulgol na bigkas ni Carol. Hindi niya matanggap ang katotohanan at ang malunos niyang sinapit. Dahil sa labis sa sakit at kahihiyan, napagpasyahan niyang umuwi na sa Pilipinas. Sa loob ng eroplano, nakaupo si Carol sa isang sulok. Pilit tinatakpan ng kalahating mukha gamit ang suot na balabal. Hindi nagtagal ay nagsimula ng lumapag ang eroplano. Dahil sa lakas ng impact at pag-uga, napamulat si Carol mula sa pagkakaidlip. Oras na para bumaba. Samantala, na mga oras din na yon, naglalakad sa airport ang isang lalaking naka-uniforme, bitbit ang isang maleta. Si Captain Johan Carione, na isa ng ganap at matagumpay na piloto. Matikas ang tindig, guwapo at kilala. Kaya kahit ang simple nitong paglalakad ay humakot ng atensyon ng mga tao sa paligid. Hanggang sa biglang may humarang sa kanyang dadaanan, ibinaba ni Johan ang tingin. 3 maliliit na bata, 2 lalaki at 1 babae. Magkakamukha mga ito. "Excuse me mga bata, anong may tutulong ko sa inyo?" Tanong niya sa mga ito. "Papa!" Sigaw ng batang lalaki. Kung saan sumigaw din ang 2 pang bata ng papa. Ang tingin ng mga ito ay may saya at pagkamangha. Automatikong kumunot ang noo ni Johan. Sandali pa niyang iginala ang tingin sa paligid, pati na rin sa kanyang likuran. "Sinong papang tinutukoy niyo?" Tanong niya nang nalilito. "Ikaw po." Mabilis sa tugon ng batang lalaki. "Kamukha niyo po kasi talaga yung papa namin. Ikaw po ba yun?" "Kuya Christian at Kuya Carlo, paniguradong matutuwa si Mama kapag nalaman niya nakita na natin si Papa." Bulilas naman ng batang babae. Puno ng pagka-excite ang boses at mukha. Mahinang natawa si Johan at lumuhod para mas matitigan ng maigi ang 3. Ilang segundo pa lang na dumapo ang mga mata niya sa mga ito ay may kakaiba na siyang naramdaman. Natigilan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may kakaibang init sa kanyang dibdib. Para bang konektado siya sa mga ito. "Sinong mama niyo?" Usisa ni Johan. Subalit bago pa man makasagot ang mga bata, isang lalaki ang tumatakbong biglang lumapit at tumawag sa kanila. "Christian! Carlo! Kali!" Tumayo si Johan at napatingin sa lalaki. "Ay, nandito lang pala kayo. Kanina ko pa kayong hinahanap. Akala ko kung saan na kayo napunti." Sabi ng lalaki na punong-puno ng pag-alala. "Sorry po, Tito Dustin. Nakita po kasi namin si Papa kaya nilapitan po namin siya." Sagot ng batang babae. "Papa? Sinong Papa?" Nagugulo ang reaksyon ni Dustin. Nang mapansin itong piloto, napatingin siya rito. In-examine niya ng taimtim ang kabuuan nito bago ibinalik sa mga batang atensyon. "Kayo talaga, kung ano-ano na lang sinasabi niyo. Hindi siyang papa niyo, nandiyan ang mama niyo, kailangan natin siyang salubungin." "Tara na, punta na natin si Mama!" Bulilas ng isang batang lalaki na siyang nauna ng tumakbo. Sumunod naman ng 2 bata, habang si Dustin ay tinapunan muna ng tingin ng piloto bago tuluyang umalis. Sinundan ni Johan ang tingin ng mga figurang palayo. "Bakit ganun ang naramdaman ko sa mga batang yun? Bakit nila sinasabi na kamukha kong papa nila?" Tinong ni Johan sa isip niya. Pagkuway umalis na rin siya bitbit ang maleta. Sa arrival area ng airport, nagkakagulo mga tao kung saan may mga naghihintay na may hawak pang mga pangalan. Nakatayo lang si Carol. Nakatakip ang balabal sa kalahati ng mukha at mahigpit ang hawak sa kanyang maleta. Tumingin siya sa paligid. Nagpalingalinga ng kaliwat kanan, waring may hinahanap. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang tanong na, "Nasaan kaya mga anak ko?" Ramdam niya ang pananabik at kaba. Sa ilang taong pagkakawalay, labis ang pananabik niyang makita at mayakap ang mga ito na mahigpit. Hanggang sa may narinig siyang maliliit na tinig na sumisigaw. "Mama, nandito po kami, Mama!" Natigilan si Carol. Nanigas ang kanyang mga paa. Nagsimulang mangilid ang kanyang mga luha.
Nang matanaw niya ang tatlong maliliit na figura na tumatakbo ng mabilis papalapit sa kanya. Si Christian, Carlo at Callie, ang kanyang triplets. Patuloy na sumisigaw ng mama ang mga bata habang ang kanilang maliliit na paa ay pumapagaspas sa makin sa sahig ng airport. Hindi na nakapagpigil si Carol. Ibinaba niyang hawak na maleta para salubungin ang tatlong anghel niya. Mga anak ko! Iyak ni Carol. Sabay-sabay na dumampi sa kanyang yakap ang tatlo niyang anak. Miss na miss ka na namin, Mama! Sabi ng batang si Christian na siyang pinakapanganay sa tatlo. Miss na miss ko na rin kayo mga anak. Puno ng emosyon na tugon ni Carol. Hindi ka na po aalis, Mama, di ba? Tanong naman ng batang si Callie. Tumango-tango si Carol habang tuloy-tuloy na pumapatak ang mga luha. Oo mga anak, hindi na ulit ako aalis. Hindi ko na kayo iiwan. Pangako ko yan sa inyo. Napangiti ang tatlong bata sa narinig. Mama, ang ganda niyo pa rin po. May ngiting wika ni Carlo, puno ng senseridad ang boses. Habang sa mga mata nito ay parabang ang ina nila ang siyang pinakamaganda sa lahat. Tama po si Kuya Carlo, Mama. Alam po namin na masakit pong pinagdaanan niyo, pero para po sa amin, kayo pa rin pong pinakamaganda. Pagsang-ayon ni Callie. Huwag po kayong mag-alala, Mama. Si Jesus na pong bahalang magparusa sa masamang tao na gumawa po sa inyo yan. Paniguradong naiinggit lang po yun dahil maganda po kayo. Saan naman ang batang si Christian? Lalong naluha si Carol. Bago kasi siya magdesisyon na umuwi sa Pilipinas, ay pinaalam niya muna sa pamilya niya nangyari sa kanya upang hindi magulat ang mga ito sa pagbabalik niya na ganitong itsura. Hindi na nagawang makapagsalita ni Carol. Sa halip ay hinanikan niya ang ulo ng bawat isa sa triplets at muling niyakap. Sa gitna ng ingay at sa dami ng tao sa arrival area, para silang nagkaroon ng sariling mundo. Ang sakit ng nakalipas, ang hapdi ng sinapit ay pansamantalang nawala. Kinuha naman ni Dustin ang maleta at sunod na yumakap kay Carol. Salamat sa pag-aalaga sa mga anak ko, Kuya. Ani Carol sa gitna ng yakap. Wala yon, mga pamangkin ko sila, kaya natural lang na alagaan ko sila habang wala ka sa tabi nila. Pero mahalaga ngayon, nandito ka na at hindi ka naalis pa ulit. Di na rin naman ako papayag na umalis ka ng bansa. Tapos na nangyari sa'yo. Bilang kuya mo, handa akong tulungan ka sa pag-aalaga sa mga bata. Kaya hindi mo na kailangang malayo pa sa amin. Usal ni Dustin. Napangiti si Carol sa kanya narinig. Matapos ang tagpong yon ay lumisa na rin sila. Sarap talaga sa pakiramdam na malanghap ulit ang sariwang hangin dito sa probinsya. Bulalas ni Carol habang nagwawalis ng bakuran. Miss ka na rin ang hangin dito. Ang tagal mo ba namang nawala eh? Sabat ni Dustin na siyang nasa isang tabi habang nagkukumpuni ng electric fan. Ilan sandali pa, dalawang babae ang biglang napadaan at nandidiring napatingin kay Carol. Ayan kasi, kung hindi ba naman malandi eh, ayan tuloy ang napala niya. Tama ka, Mare. Nangangarap siguro siyang yumaman kaya nilandi ang sariling amo. Pero hindi siya nagtagumpay. Mabuti na lang at umaksyon agad yung asawa. Buti nga sa kanya nasira mukha niya. Ngayon, paniguradong wala nang magkakagusto sa malanding yan dahil nakakadiri ng itsura niya. May kung anong kumurot sa puso ni Carol sa mga narinig mula sa mga kapitbahay. Napayuko siya at maayos na tinakpan ng suot na balabal ang kalahating mukha. Hindi siya makatingin sa mga ito. At si Dustin na nakarinig din ng panghuhusga para sa kapatid ay biglang nilapitan ng dalawang babae. Hoy mga chismosa, hindi malandi ang kapatid ko ah. Masyado lang insecure yung amo niya katulad nyo. Alam nyo, dapat pinapasakan ng scotch tape yung mga bibig nyo eh. Kung makahusga kayo, kala nyo naman magaganda kayo. Kaya kayo iniwan ng mga asawa nyo at pinagpalit kayo sa mas bata kasi hindi lang pangit ang mga itsura nyo. Pangit din ang mga ugali nyo. Kumpronta ni Dustin. Aba Dustin, kung makapagsalita ka ng ganyan para bang may alam ka sa mga buhay namin ah. Wala kang respeto, mas matanda pa rin kami sa'yo. Buliyaw ng babae na nasaktan sa mga sinabi ng binata. Ang respeto binibigay lang sa mga taong may respeto rin sa kapwa niya. Mabilis na laban ni Dustin, dahilan para hindi na makaimik ang babae at agad na umalis. Kuya, hindi mo na dapat ginawa yun.
Hindi ka dapat nakikipag-away sa iba ng dahilan sa akin. Sambit ni Carol sa kapatid. Hindi ko naman nahayaan na laitin at husgahan ka ng ibang tao. Tandaan mo, Carol, simula nang mawala ang mga magulang natin, tayong dalawa na lang naging magkakampi. Kung alam ko lang na ganyan ang mangyayari sa'yo, ginawa ko sana lahat nun para pigilan kang umalis. Baling ni Dustin sa kapatid, saka bumalik sa kaninang ginagawa nito. Samantala, gabi sa isang condo unit, nakatayo malapit sa glass wall si Johan. Hawak ang isang baso ng red wine. Tahimik at seryoso mukha na pinagmamasdan ng makulay at nagtataas ang mga building sa syudad sa labas. Ininom niya ang alak at napabuntong hininga. Ay, sino pa talaga ang mga batang yun? Bakit ba hindi sila mawala sa isip ko? Sino kayang nanay nila? At bakit nila sinasabi na ako ang papa nila? Bulong niya. Muling nanumbalik sa kanyang alaanang eksena sa airport. Malinaw pa rin niyang naaalala ang mukha ng 3 bata na patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Inilapag niya ang basa sa mesa at kinuha ang kanyang cellphone. Dinayan niya ang numero ng kanyang matalik na kaibigan. Hello bro, may malakas sana akong pabor sa'yo. Ano yun, Johan? Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Pwede mo bang makuha yung CCTV footage sa airport kahapon, mga bandang hapon? Bakit? Anong mayroon? May 3 batang umarang sa akin eh. Kailangan ko ng tulong mo para malaman kung sino sila. Kailangan ko malaman lahat ng impormasyon patungkol sa mga batang yun. Ganun ba? Sige, don't worry. Ako na bahala. Ipapatrabaho ko to agad sa kaibigan kong private investigator. Balitaan kita agad kapag nagkaroon ako ng info. Thanks bro. Matapos makausap ang kaibigan, ay inilapag ni Johan ang cellphone sa mesa at bumuntong hininga. Sa probinsya, pawis na pawis at kagagaling lang sa paglalaro ang 3 batang tumakbo palapit sa kanilang ina na siyang abala sa pagayos ng mga paninda sa kanilang maliit na sari-sari store. Mama, pwede niyo po ba kami kuhaan ng mangga? Marami na po kasing bunga yung puno dun sa bakuran ni Aling Lolet. Request ng batang si Kali. Bigla ko naalala ng mga panahon na umuwi ako galing abroad. Sobrang hilig niyo sa mangga kaya lagi niyo akong inuutusan na kumuha sa puno ni Aling Lolet. Tandaan niyo pa ba nung minsang hindi tayo nagpaalam kaya muntikan na tayong mahuli? Natatawang pagbabalik tanaw ni Carol. Opo, Mama. Munti ka pa nga po na mahulog sa puno dahil nagmamadali ka pong bumaba. Natatawang sagot ni Christian. Tapos, nadapa po si Kali kaya umiyak siya. Tapos, biglang dumating si Tito Dustin at binuko niya po tayo. Kaya nagalit po sa atin sa Aling Lolet. Sabi naman ng batang si Carlo na siyang napapahagalpak sa kanilang lahat. Siya, tara na. Kumuha na tayo ng mangga. Excited na bulalas si Carol. Tinungo nilang isang malawak na bakuran at doon ay umakyat nga sa puno si Carol para pumitas ng mga mangga. Habang ang kanyang mga anak ay nasa ibaba lamang at proud na nag-cheer sa kanya. Pagkatapos ay masaya nilang nilantakan ng mga yon sa kanilang bahay. Grabe, ang sarap talaga ng mangga galing sa puno ni Aling Lolet. Ani Carol habang sarap na sarap ito sa manggang kinakain nila ng mga bata na sinasawsaw nila sa alamang na niluto niya. Siya nga po pala, Mama. Nakita po pala namin si Papa sa airport nung isang araw. Biglang sabi ng batang si Kali, kaya munti ka nang mabilaukan si Carol. Teka, anong sabi mo, anak? Kunot noon tanong ni Carol matapos ang ilang beses na pag-ubo. Mama, hindi po pala namin nasabi sa'yo. May nakita po kasi kaming piloto sa airport. Kamukhang kamukha niyo po si Papa kaya nilapitan po namin siya. Ang batang si Christian ang sumagot. Natigilan si Carol. Sigurado ba kayo riyan, mga anak? Paninigurado pa niya. Carol, pwede ba tayo mag-usap? Biglang singit ni Dustin na kararating lang, ngunit narinig ang pinag-uusapan ni na Carol at ang mga bata. Nilingon ni Carol ang kapatid at tumango. Nagtungo sila sa labas ng bahay at naupo sa isang mahabang upuan na gawa sa kahoy. Totoong sinasabi ng mga bata. Nakita nga nilang tatay nila. Panimula ni Dustin. Napalunok si Carol. Paano nangyari yun? At saka paano nila nakilala na yun ang papa nila? Yung picture ng amo mo noon ay tinago mo. Nakita nila yun at naisip nilang yun ang papa nila. At yung lalaki nakita nila sa airport, kamukhang kamukha nun yung nasa litrato. Paliwanag ni Dustin.
Tapos, ano nangyari? Nagkausap pa sila? Usisa ni Carol. Hindi ko alam, pero tinawag nilang Papa yung piloto. Noong una, naisip kong baka nagkamali lang sila. Pero nung mapagtanto kong yun talaga yung lalaki sa picture, di ko na siyang masapak. Buti na lang at nakontrol ko ang sarili ko nun. Hindi ko pa rin makalimutan na nasaktan ka ng gagong yun eh. Kaya Carol kung dumating man yung araw na bigla na lang siyang susulpot para kunin yung mga bata o kunin ang loob mo, na huwag kang papayag Bahagyang napayuko si Carol at pinaglaruan ng mga kuko sa sariling mga kamay. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa puso niya nang manumbalik sa kanyang isipan na nakaraan. Ang nangyari sa kanila ni Johan, 6 na taon na ang nakararaan. Imposible namang mangyari yan, kuya. Ikaw na rin na nagsabi na tinawag siyang papa ng mga bata, pero wala siyang ginawa. Malamang, inisip niya lang na nagkamali lang yung mga anak ko. Hindi niya maiisip na magkakaroon kami ng mga anak kasi hindi naman niya ako minahal eh. Kasalanan ko rin naman kasi binigay ko sarili ko sa kanya nung gabi. Inakala ko mapapansin niya rin ang nararamdaman ko. Pero sino ba naman ako para mapansin at mahalin niya, di ba? Nalulungkot lang ako para sa mga bata. Ayoko magkaroon sila ng pag-asa na makakasama nilang tatay nila. Lalo na't hindi ko alam. Baka may sariling pamilya na rin si Johan. Dagiling pinunasan ni Carol gamit ang kamay ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Huwag kang mag-alala, ako nang bahalang kumausap sa mga bata. Ani Dustin siyang humugot ng malalim na buntong hininga nang makaramdam din ito ng lungkot para sa kapatid. Nang sumapit ang gabi at nang makatulog ang mga bata, kinuha ni Carol ang isang lumang box sa ilalim ng kama. Binuksan niya yon at doon nakita niya ang kaisa-isang litrato ni Johan na kinuha tinago niya nung nagtatrabaho pa siya sa pamilya ng mga Carrion. Ilan taon na ang lumipas, pero hanggang ngayon, nasasaktan pa rin siya sa tuwing naalala niya ang lalaki. Sunod-sunod na tumakas sa mga luha mula sa kanyang mga mata nang sariwain niya sa kanyang isipan ang nangyayari sa kanila noon. Ang gabing espesyal para sa kanya dahil nagbunga yon ng 3 anghel. Sinulyapan niya ang kanyang mga anak na mahimbing nang natutulog sa kama. Napangiti siya. Kailanman ay hindi niya pinagsisihan ng gabing sinuko niyang sarili sa lalaking inibig niya. Dahil hindi man nasuklian ni Johan ang pag-ibig niya, nagkaroon naman siya ng 3 anak na sobra-sobrang pagmamahal at kaligayahan na ibinibigay sa kanya. Isang gabi sa maluwag na condo unit ni Johan ay binuksan niyang ilaw pagpasok niya. Suot pa niya ang kanyang makintab at formal na uniforme ng piloto, habang dalang kanyang rolling luggage at travel bag. Doon ay naamoy niya agad ang amoy ng kape at narinig ang tunog ng telebisyon na nakabukas ng mahina. Tinungo niya ang sala at naabutan niya na prenteng nakaupo sa sofa area ang kanyang matalik na kaibigan na si Jerry. Kanina ka pa ba nandito? Pagkuha ni Johan ang atensyon ng kaibigan. Lumingon ang binata sa kadarating lang na si Johan na tumango. Ilang oras na rin ako naghihintay. Nakakamiss din pala gawing tambayan tong kondo mo. Akala ko hindi ka makakarating ngayong gabi. Dahil akala ko magkakaroon pa ng delay. Naupo si Johan sa sofa at tinanggal ang suot na black shades. Saka unti-unting tinanggal ang kanyang necktie. Ano nang balita? May mga info na ba mula sa private investigator? Bahagyang ngumisi si Jerry at marahan na inilapag sa glass center table ang isang makapal na brown envelope. Bukod sa busy rin ako, alam ko rin na busy ka sa flight at hindi pwedeng istorbohin habang nasa duty. Kaya ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na maibigay sa iyan. Nasa loob ng envelope na yan ang lahat ng impormasyon na sa tingin ko gusto mong malaman. Sandaling napatitig si Johan sa envelope na nasa kanyang harapan bago niya yun tuluyang kinuha. Huminga siya ng malalim. Sa kanya sinimulang buksan yon at inalis muna doon ang mga litrato at papeles na ikinalat niya sa ibabaw ng mesa. Ano bang meron sa mga batang yan at interesado ka sa kanila? Usisa ni Jerry. I don't know bro. I just felt something weird nung una ko sila nakita sa airport. And I want answers to all my questions. Sagot ni Johan habang ang kanyang tuon ay nakapukol sa mga picture ng 3 bata at binasang ilang impormasyon. Sunod na hinawakan ni Johan ay ang picture ng triplets at isang babaeng naka-side view. Sa puntong yon, natigilan siya. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanginig ng bahagya ang kanyang kamay. Carol,
Sambit niya habang nakatitig sa litratong hawak. Sa sandaling yon ay nanumbalit ang nakaraan. Naalala ni Johan ang gabing pinakanadurog ang puso niya. Ngunit may isang taong nanatili sa tabi niya, si Carol. At kalaunan ay nadala sila ng matinding emosyon. Matapos sumigop ng kape ay napalingon si Jerry sa kaibigan. Carol, siya yung nanay ng triplets, di ba? Who is she? Kilala mo ba siya? Anong connection mo sa kanya? Sunod-sunod na tanong pa ni Jerry, subalit hindi siya nagawang masagot ni Johan. Anyway, medyo na-review ko rin yung information tungkol sa mga bata. Walang kahit anong record tungkol sa tatay nila. Natigilan si Jerry. Animoy may napagtanto. Hold on. Don't tell me. You are the triplets' father? Humigpit ang pagkakahawak ni Johan sa picture nang lingunin niya ang kaibigan. That is possible. And there is only one way to find out the truth. Sagot nito. Isang araw sa tahimik na probinsya, kasalukuyang nagwawalis ng mga nahulog na dahon mula sa puno si Carol sa kanilang bakuran. Nang sa isang iglap ay dumagundong ang ingay sa himpapawid na bumasag sa katahimikan ng lugar, na nagdulot ng paglabas ng mga tao mula sa kanilang mga tahanan. Ang iba'y sumilip sa bintana at tumingala. Napatingala rin si Carol na napatigil sa pagwawalis. Nakita nila ang isang malaking itim na helicopter na dahan-dahang bumababa. Sino naman kaya yan? Bakit biglang may helicopter na sumulpot dito sa lugar namin? Nagtatakang bulong ni Carol sa sarili. Paglapag ng helicopter sa lupa, bumukas ang pinto at lumabas doon ang isang lalaking naka-pilot uniform. Naniningkit ang mga mata ni Carol habang pinagmamasdan niyang lalaki. Unti-unting naglalakad patungo sa direksyon niya. Hanggang sa huminto ito at tinanggal ang suot na itim na shades. Nagtama ang mga mata nila. Namilog ang mga mata ni Carol. Hindi niya inasahan na sa kanyang harapan ngayon ang lalaking pilit niyang kinalimutan sa loob ng ilang taon. Nabitawan niyang walis at biglang tumalikod. Carol! Bigkas ni Johan siyang nagpatibok ng mabilis sa puso ng babae. Carol, ikaw yan, di ba? Tanong pa ni Johan nang humakbang pa siya palapit sa babae. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nagpunta rito? Nanginginig ang boses na tanong ni Carol. Nalaman ko tungkol sa mga bata dahil pinaimbestigahan ko sila. At nalaman ko mga anak sila. Kaya nandito ako para kausapin ka at para malaman kung ako nga ba talaga ang papa nila. Tumulo ang luha ni Carol sa narinig at napayuko sa lupa. Please, Carol, harapin mo ko, kausapin mo ko. Ayoko makita mo na ganitong itsura ko. Dahil malamang huhusgahan at pandidirihan mo rin ako katulad ng ibang tao. Anong sinasabi mo? Please, Carol, umarap ka sa akin. Hinawakan ni Johan ang magkabilang balikat ni Carol at unti-unti itong pinaharap sa kanya. Nagpatakay man si Carol na natili pa rin siyang nakayuko. Hawak ang balabal na tumatakip sa kanyang mukha na nasira ng isang maling akala. Tumingin ka sa akin. Kalmadong utos pa ni Johan. Mabilis sa pag-iling ang naging tugon ni Carol, kung kaya't hinawakan ni Johan ang baba ng babae at marahan na inangat ang ulo nito paharap sa kanya. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Nakita ni Johan ang ilang pilat at sugat na siyang sumisilip sa balabal. Napalunok ito at unti-unting hinawakan ang balabal para tanggalin ito. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Carol. Please, wag. Ayoko makita mo mukha ko. I want to see your face, Carol. Please, let me. Hindi na nga nagawang mapigilan pa ni Carol ang lalaki. Natuluyan ang hinawi ang balabal na siyang tumatakip sa sugat na nagpabago sa kanyang itsura. Gumuhit ang munting gulat sa mga mata ni Johan nang makita niyang kalahating mukha ni Carol. Pero kalaunan ay napalitan din yon ng pagkahabag. Nanikip ang dibdib ni Carol nang hindi nakapagsalita ang lalaki. Sabi ko na nga ba, katulad ka lang din ng iba. Malamang, pinandidirihan mo na ako ngayon dahil sa pangit kong itsura. Kagad na pinunasan ni Johan ang mga luhang pumatak sa pisngi ni Carol gamit ang kanyang mga daliri. Hindi totoo yan. Hindi ko kailanman pandidirihan ng nanay ng mga anak ko. Kaya wag mong isipin yan. Please, Johan. Kung nandito ka para kunin sa akin ang mga bata, pakiusap. Huwag mong gagawin yun.
Hindi ko kakayanin kapag mawala sila sa akin. Sila ang buhay ko, Johan. At hindi ko kayang malayo sa kanila. Kaya nakikiusap ako. Huwag mo silang kukunin sa akin para munang awa. Lumuluhang pagsusumamo ni Carol. No, I won't do that. Hindi ko sila kukunin sa'yo. Pero gusto kong maging ama sa kanila, Carol. Sagot ni Johan. Papa? Isang maliit na tinig ng batang lalaki ang siyang umagaw sa atensyon nilang dalawa. Parehong napalingon sina Johan at Carol sa mga bata, na madudungis at puno ng putik. Animoy katatapos lang maglaro sa putikan. Yumuko si Johan at walang pagdadalawang isip na niyakap ang triplets. Masaya ako makita kayo ulit, mga anak. Puno ng saya at emosyong sambit ni Johan. Kung ganon, kayo nga po talagang papa namin. Bulalas ng batang si Carlo. Tumangot-tango si Johan. Oo, at masaya ako na ako yung naging papa niyo. Sorry mga anak ko, ngayon lang ako dumating. Sorry kung hindi ako naging ama sa loob ng ilang taon. Pero sana ngayon, bigyan niyo ako ng pagkakataon na makakilala at makasama kayo. Sabay-sabay na tumango ang mga bata. Oo naman po, Papa. Gustong-gusto ka rin po namin na makakilala at makasama. Masayang tugon ng batang si Christian. Okay lang naman po yun sa inyo, Mama, di ba po? Baling pa nito sa ina. Napalingon din si Johan kay Carol at kinakabahang naghintay sa isasagot ito. Oo naman mga anak, ayos lang sa akin yun. Sagot ni Carol na may tipid ng ngiti sa mga labi. Yay! Thank you, Mama! Sabay-sabay na hiyaw ng tatlong bata at nagtatalon pa ito sa tuwa. Pagkatapos ay muli silang napayakap sa kanilang ama na punong-puno ng pagkasabik. Napansin naman ni Carol na nadumihan na ng putik ang puting uniforme ni Johan. Ngunit parang hindi yun alintana ng lalaki. Napatingin si Carol sa paligid at doon lamang niya napagtanto na nasa kanilang atensyon ng mga tao na puno ng pagtataka at pagtatanong ang mga mukha. Sa isip niya, malamang ay siya na naman ang magiging laman ng tsismis sa buong lugar dahil sa nangyari ngayon. Nasa loob na sila ng bahay ngayon na mapansin ni Carol ang dalang maleta at bag ni Johan. Teka, bakit may dala ka mga gamit? Usisa niya. Carol, seryoso ako na sinabi ko. Gusto kong makilala at makasama ang mga bata. Kaya nagpasya akong magstay muna dito ng ilang araw. Ayos lang naman sa iyo, di ba? Wala namang kaso yun. Pero kasi malit lang tong bahay namin at baka hindi ka komportable na magstay dito. Huwag mong isipin yun. Mas pabor nga sa akin to para lagi ko nakikita mga bata. Napangiti na lang si Carol. Sige, ikaw ang bahala. Pagkatapos maligo ng mga bata, pwede ka na rin maligo. Pasensya na ha. Mahilig kasi talaga maglaro yung mga bata eh. Hindi ko naman sila mapigilan kasi doon sila masaya. Nadumihan ka patuloy eh. Sinulya pa ni Johan ang suot na damit. Ayos lang, hindi naman big deal to. Sa oras na yon ay saktong dumating si Dustin na siyang nagulat nang makitang hindi inaasahang bisita. Tarantado ka! Anong ginagawa mo rito? Sigaw nito at isang malakas sa suntok ang naging salubong niya kay Johan. Kuya, ano ba? Pag-awat ni Carol sa kapatid nang akmang uulit pa ito ng suntok. Nasapak din kitang gago ka. Matagal ko nang gustong gawin yan eh. Gigil pang sabi ni Dustin. Kuya, tama na, please, kumalma ka. Baka mamaya marinig ka ng mga bata. Awat pa ni Carol habang mahigpit na hawak ang braso ng kuya niya. Carol, ano to ha? Bakit nandito yung gagong yan sa pamamahay natin? Kuya, please, mag-usap tayo ng mahinahon. Sorry kung biglaan ang pagpunta ko rito. Pero gusto ko lang sana makasama ang mga anak ko. Bilang ama nila, may karapatan naman siguro akong makita sila. Sabad ni Johan. Sarkastikong natawa si Dustin. At ngayon, tinatawag mong ama ang sarili mo. Sa loob ng ilang taon, nasan ka ba ha? Wala ka. Ako nagsilbing ama sa mga bata dahil yung tunay nilang ama, nasan? Wala. Kasi wala kang pakialam sa kanila. Hindi ko alam na nagkaroon kami ng anak ni Carol. Kung alam ko lang, hindi ko sila pababayaan. Depensa ni Johan. Kuya, tama na. Hindi itong tamang oras para mag-away kayo. Huwag mo namang pairalin ang init ng ulo mo. Napailing-iling si Dustin sa kapatid habang umiigting ang panga. Binawi niyang braso mula sa pagkakahawak ni Carol at tinignan niya rin muna ng masama si Johan bago siya lumabas ng bahay. Napabuntong hininga naman si Carol.
Ay, sorry Johan. Huwag kang mag-alala, mabait naman si kuya. Sadya may init ng ulo niya ngayon dahil hindi niya inaasahan na makikita ka niya. Baling ni Carol sa lalaki. It's okay, naiintindihan ko naman ang galit niya. Tanging nasabi lang ni Johan. Matapos sa nangyari, ay nagtungo sa batis na matatagpuan sa gitna ng kagubatan sina Johan at Carol para mag-usap. Nakaupo sila sa isang malaking bato. Sa paligid ay maririnig ang tunog ng tubig na bumubuhos mula sa isang mataas na talon. Sa malayo, maririnig din ang huni ng mga ibon. Sariwa't malamig ang amoy ng hangin. Ang kapayapaan at ganda ng kapaligiran ay perpekto sa kanilang pag-uusap. Hindi ko alam na ganun pala nangyari sa'yo. Mahinang sabi ni Johan matapos niyang marinig ang kwento ni Carol tungkol sa mga nangyari sa kanya mula nang umalis siya para makipagsapalaran sa banyagan lugar hanggang sa binuhusan ng asid ang mukha niya dahil sa bintang na wala namang katotohanan. Hindi ko tuloy maiwasang sisihin ang sarili ko. Kasi kung hindi ako nagpadala sa emosyon ko nung gabing yun, di sana kita masasaktan. Di ka sana aalis para magtrabaho sa ibang bansa. At hindi sana mangyayari sa'yo lahat ng mga sinapit mo. Dagdag pa ni Johan. Puno ng pagkahabag ang boses ito. Huwag mo na sisihin ang sarili mo dahil wala ka namang kasalanan. Isa pa, hindi ko pinagsisisihan yung nangyari sa atin nun. Kasi kung hindi nangyari yun, wala sana ngayon sila Christian, Carlo at Callie. At sana, hindi mo rin yun pinagsisisihan. Siyempre hindi no. Ikaw na rin ang nagsabi. Kung hindi nangyari yun, wala sana ngayon yung triplets natin. Para sa akin, sila ang pinakamagandang regalo mula sa'yo. Thank you, Carol. Kasi binigyan mo ko ng chance na makasama mga bata. Wala naman akong karapatan para pigilan ka eh. At saka isa pa, kitang-kita ko kung gaano kasaya mga bata na nakilala nilang papa nila. Kaya sino ko para ipagkait sa kanilang pagkakaroon ng isang ama, hindi ba? Paliwanag ni Carol. Still, thank you. Ang swerte ng mga bata sa iyo kasi hindi ka lang masipag at maalaga. Isa ka ring mapagmahal. Sadpa ni Johan at nagpalitan sila ng ngiti sa isa't isa. Nabalot sila ng katahimikan. Namutawi ang ugong ng kalikasan. Hanggang sa biglang tumayo si Johan at unti-unting hinubad ang suot na unipormeng puno ng mantsa ng putik. Teka, anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni Carol. Maliligo. Inaakit ako ng tubig eh. Di ko matanggihan. Tugon ni Johan. Tuluyan na ring nahubad ni Johan ang suot na pang-itaas sa damit at tumambad kay Carol ang matipuno nitong katawan. Napalunok si Carol. Gusto niyang ibaling sa ibang direksyon ang kanyang paningin. Subalit, traidor ang mga mata niya. Dahil tila ayaw nitong umalis sa pagkakatitig sa katawan ng lalaki. Ayos ka lang ba? Konsulta ni Johan na mapansin niyang natulala ang babae. Hey, Carol, are you alright? Natauhan si Carol at dagling nag-iwas ng tingin. Oo, ayos lang ako. Sunod namang hinubad ni Johan ay ang itim nitong slacks, hanggang sa tanging boxer shorts na lang ang suot ito. Mabilis itong tumalon sa tubig, habang si Carol ay pinagmamasdan lang ang lalaki. Sarap pala ng tubig dito. Ikaw, Carol, ayaw mo bang maligo? Hindi na. Sige, mag-enjoy ka lang dyan. Parang batang nagtampisaw si Johan sa batis, habang si Carol naman ay nakangiting pinapanood lang ang lalaki. Makalipas ang ilang sandali ay umahon na rin sa tubig si Johan at muling sinuot ang uniforme. Magdidilim na, mabuti pa umuwi na tayo. Aya ni Carol at tumayo. Pagbalik sa bahay, naabutan nila si Dustin na naghihintay sa labas. Saan kayo galing? Seryosong tanong nito. Parehong ine-examine ng dalawa. Sa batis, nag-usap lang kami. Sagot ni Carol. Pumasok ka na sa loob. Kanina ka pang hinahanap ng mga bata. Sabi ni Dustin kay Johan. At ikaw naman, Carol, maiwan ka dito. Mag-usap tayo. Baling nito sa kapatid. Tumango si Johan bago siya nagtungo sa loob ng bahay. Nanatili naman si Carol sa labas at hinintay ang sasabihin ng kanyang kuya. Sana naman hindi ka ulit bibigay sa kanya, Carol. Kompronta ni Dustin sa kapatid. Anong sinasabi mo, kuya? Huwag mo sanang kalimutan na ginamit ka lang niya nun. Tapos sinaktan ka niya. Isa pa, wala akong tiwala sa lalaking yan.
Paano na lang kung kunin niya sa atin yung triplets? Kuya, hindi masamang intensyon ni Johan. Kaya siya nandito kasi pinaimbestigahan niya yung mga bata. Ibig sabihin nun, nakaramdam siya at may pakialam siya. At saka sinabi naman niya na hindi niya kukunin sa akin ang mga anak ko eh. Nandito lang siya para makilala at makasama sila. Hindi ko naman yun pwedeng pigilan kasi masaya mga bata na nakilala nilang papa nila. At kahit bali-baliktarin man ang mundo, si Johan pa rin ang ama ng mga anak ko. At may karapatan din siya sa kanila. Eksplika ni Carol para depensahan si Johan. Bumuntong hininga si Dustin. Ay, basta Carol huwag mong hayaan na lumambot ulit ang puso mo sa kanya. Ayoko lang na masaktan ka ulit. Tipid na pangiti si Carol at niyakap ang braso ng kanyang kuya. Huwag kang mag-alala kuya, malinaw naman sa akin na mga bata lang talagang pakay niya. At saka hindi na para umasa ako na masusuklian yung nararamdaman ko. Panigurado namang maski katiting, hindi siya magkakaroon ng interes sa akin dahil sa itsura ko. Niyakap pabalik ni Dusty ng kapatid bago nila napagpasyahan na pumasok na rin sa loob ng bahay, kung saan naabutan nila doon na kalaro ng mga batang kanilang ama. Magkakasama silang kumain, subalit ramdam pa rin ni Carol ang tensyon sa pagitan ni Dusty at Johan. At ng oras na para matulog, nagpresenta si Johan na sa sala na lamang siya matutulog, subalit agad yung kinontra ni Carol. Hindi ka matutulog dyan, Johan. Baka papakin ka ng mga lamok kapag dito ka sa sala matutulog. Mabuti pa, doon ka na lang sa kwarto ni kuya. Teka, hindi niya pwedeng gagawin ang kwarto ko tapos ako'y matutulog dito sa sala. Eh di ako naman ang pinapak ng mga lamok. Hindi ako papayag, Carol. Kaagad na alma ni Dustin. Kuya, hindi ko naman sinabi na dito ka sa sala matutulog. Pwede naman kayo magtabi sa kama kasi naman kayong dalawa doon. Paglilinaw ni Carol. Ano? Sabay na bulilas ni Johan at Dustin, parehong hindi makapaniwala sa suwestyon ni Carol. You've got to be kidding me, right, Carol? I have never slept beside a man in my entire life. Ani Johan. Ako din, at hindi ako komportable na itong lalaking to makakasama ko sa kama. No way! May pagkadisgusto namang protesta ni Dustin. Ay, wag ka na nga kayong maarte. Johan, mas okay na yun kaysa kung dito ka sa sala matutulog. Bisita ka kaya gusto ko maging komportable ka kahit papano. At ikaw naman kuya, pansamantala lang naman to. Kailangan mo lang namang magtiis na ilang araw na may katabi ka sa kama. Sa kwarto ng mga bata, hindi naman pwede kasi yung kama sakto lang ang laki para sa triplets. Sa kwarto ko naman, kasi naman ng dalawa pero alang naman doon ko patulugin si Johan, di ba? Litanya ni Carol, dahilan para parehong mapabuntong hininga ang dalawang lalaki na tila wala na silang iba pang choice. Ending, wala rin silang nagawa kundi pumayag na magtabi sa kama. Kung bakit ba naman kasi may perwisyong bigla na lang susulpot? Kailangan ko patuloy magtiis ng ilang araw Pabulong ng reklamo ni Dustin habang padabog nitong inilalagay sa pinakagilid ng kamang kanyang unan. Di ko rin naman gustong ideyan to. Pero kung ayaw mo talaga, pwede naman ako matulog sa tabi ni Carol. Wala na rin naman siguro masama doon. Total, may triplets sa kaming anak. Pasaring naman ni Johan. Nagpantingantay nga ni Dustin sa narinig, kaya sinamaan niya ng tingin ng lalaki. Hoy, wag mo ulit susubukan naggalawin ng kapatid ko dahil hindi lang sapak ang matitikman mo mula sa akin, tandaan mo yan. Hindi na nakaimik pa si Johan. Sa halip ay humiga na lang ito sa kama. Nasa magkabilang gilid sila. Animoy allergic na magdampi ang mga katawan dahil sa laki pa ng distansya sa pagitan nila. Dalawang lalaking hindi magkasundo, subalit walang choice kundi ang pagtiisa ng isa't isa, hanggang sa pareho na nga silang dinalaw ng antok. Kinabukasan, nang magising si Carol, ay tinungo niyang kwarto ng kanyang kuya para i-check kung gising ng dalawa, at hindi niya inaasahan ang bumungad sa kanya. Napahagikik siya nang makita niyang magkayakap na sina Dustin at Johan, na kahapon lang ay nandidiri sa isa't isa. Ilan sandali pa ay nagising ng dalawa, kung saan sabay na nanlaki ang mga mata nang mapagtanto nila ang kanilang sitwasyon. Sa isang iglap, pareho silang tumalsik palis ng kama. Tarantado ka! Bakit ka nakayakap sa akin? Buliyaw ni Dustin. Ako? Baka nga ikaw pa yumakap sa akin Bulalas naman ni Johan. Masamang tingin ang ipinukol ni Dustin sa lalaki. Isang tingin na may kahulugan.
Alam ko yan tingin na yan ah. Kung ano man ang iniisip mo, please lang, wag mo nang isipin. Wala akong interes sa mga lalaki. Dahil kung lalaki ang hanap ko, hindi kami makakabuo ng triplets ng kapatid mo. Dagling depensa ni Johan para pabulaanan kung ano man ang iniisip ni Dustin sa kanya. Natameme si Dustin at padabog na lumabas ng kwarto. Medyo nagulat pa ito nang maabutan sa labas si Carol na pigil pa rin ang tawa sa kanyang nasaksihan. Pagsapit ng hapon, "Papa, kumuha po tayo ng mangga." Biglang aya ng batang si Carlo nang lapitan nilang tatlong kanilang ama matapos silang maglaro ng habulan sa labas ng bahay. Mangga? Kunot noong pagkumpirma pa ni Johan. Nang mga sandaling yon ay abala sa pagtitiklop ng mga damit sa kanyang silid si Carol nang marinig niya yon, kaya lumabas siya para lapitan ng mag-aama. "May kapitbahay kasi kami sa hindi kalayuan, sa Aling Lolet. May malaking puno ng mangga sa bakuran niya na maraming bunga. Paborito kasi ng mga bata ang mangga, kaya gusto nilang kumuha doon," sabi nga ni Carol. Papa, si Mama po laging umakyat ng puno para kumuha ng mangga. Pero ngayon dito na po kayo. Pwede po bang kayo naman pong umakyat at kumuha ng mangga para sa amin? Ang batang si Kali naman ang nagsalita. Bahagyang namilog ang mga mata ni Johan. Napalunok siya. Ngunit bakas sa mukha ng mga bata na excited silang kumuha ng mangga. Kaya napilitan at may pag-alinlangan siyang tumango-tango bilang pagpayag, kasabay ng medyo may kaba nitong pagtawa. Natuloy nga sila sa bakura ni Aling Lolet, at nang makita ni Johan kung gaano kalaki ang puno na kailangan niyang akyatin, ay sunod-sunod siyang napalunok. Lumapit naman sa kanya si Carol nang mapansin niyang parang natetense ito. "Sigurado ka bang aakyat ka ng puno? Kaya mo ba?" Konsulta ni Carol. Ha? Oo naman oh, ako pa ba? Kaya ko nga magpalipad ng eroplano sa iyong papawid. Ang pag-akit pa kaya sa punong ganyan lang katas? Basic lang sa akin yan oh. May kayabangan na sagot ni Johan, kahit na nagsisimula ng mamuo ang butil ng pawis sa kanyang sentido. "Sige, sabi mo eh." Wala ka bang bilib sa akin, Carol? Makikita mo, hahanga ka rin sa akin mamaya. Nagsimula na ngang umakyat ng puno si Johan. Nanginginig ang mga kamay at tuhod. Subalit hindi niya yon pinapahalata. Hindi niya pwedeng ipakita ang kabatakot niya dahil mataas ang expectations sa kanya ng kanyang mag-iina. Ilang beses siyang nagpakawala ng malalim na hininga. "Johan! Ayos ka lang ba dyan?" Sigaw ni Carol habang nakatingala sa lalaki na nasa taas na ng puno. Oo naman oh, ayos lang ako dito, basic lang to. Confident na sagot ni Johan. Ay, bakit ba napakatas ng punong ito? Kaya mo to, Johan. Hindi ka pwedeng mapahiya sa mag-ina mo, lalong-lalo na kay Carol. Bulong pa niya sa sarili. Go, Papa! Kaya mo yan! Pag-cheer ng triplets sa kanilang ama. Napalingon si Johan sa isang sangang hitik sa bunga ng mangga. Kaya naman, kahit nanginginig, dahan-dahan siya humakbang palapit sa malaking sanga. At sa hindi inaasahan, nadulas ang paa niya kung kaya't nahulog siya, na labis na ikinagulat at ikinatakot ng mag-iina. Subalit imbes na magpanik ay naging alerto si Carol para saluhin ang lalaki, na siyang tagumpay rin niyang nagawa. Bumagsak sa kanyang mga braso si Johan na puno ng takot ang mukha. Yay! Ang astig ni Mama! Nasalo niya si Papa! Masayang bulalas si Kali na pumalakpak pa. Mama, galing-galing mo po! Puri naman ni Christian. Basic pala ha? Natatawa at may pagkasarkastikang usal ni Carol sa lalaki. Thanks. Tanging nasabi naman ni Johan nang bumaba na siya sa lupa, na mula ang buong mukha niya dulot ng kahihiyan na kanyang nararamdaman. Kaya sa huli, si Carol pa rin ang umakyat ng puno para kumuha ng mangga. Hindi ko akalain na yung pilotong nagpapalipad ng eroplano sa himpapawid ay takot umakyat sa puno. Natatawang komento ni Carol habang kasalukuyan silang naglalakad pa uwi. Mahinang natawa lang si Johan na hanggang ngayon ay namumula pa rin sa hiya. Bit-bit ang basket na naglalaman ng mga manggang kinuha nila. Ang gwapo naman pala ng tatay ng mga bata. Balita ko anak daw yan ng amo niya noon. Ibig sabihin, dati na pala talagang malandi ang impaktang yan. Biruin mo, nagawang magpabuntis sa amo. Gawain niya na pala talagang pagiging malandi. Kaya tama lang na nasira mukha niya.
Natigilan si Carol sa mga narinig mula sa ibang tao. Bahagya siyang napayuko sa lupa at inayos ang balabal sa kanyang mukha. Huwag yung tawaging malandi at impact ng mama namin! Sigaw ng batang si Carlo. Kung may impact naman dito, kayo yon. Di lang kayo mukhang impacta, masasama pang mangugali nyo. Nainggit lang kayo kasi maganda si mama at gwapong papa namin. Laban naman ang batang si Christian. Pwede ba? Kung wala kayong magandang sasabihin sa kapwa nyo, itikom nyo na lang mga bibig nyo. Umaalingaso kasi ang amoy ng mga nabubulok nyong laman. Si Johan naman ang nagsalita. Pagkatapos ay inakbayan si Carol at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Salamat kanina ha. Usal ni Carol sa lalaki pag-uwi nila. Nananatili pa rin siyang nakayuko. Animoy nahihiyang tumingin sa lalaki. Kung ano man ang mga sinabi nila, wag mo nang pansinin yun. You're beautiful, Carol. You are beautiful inside and out. At kahit sino pang manghusga sa'yo, kailanman, hindi ka nila mapapantayan. Always remember that, okay? Marahan sa adiyuhan, animoy pinapagan ng loob ng babae. Nag-angat ang tingin si Carol sa lalaki. Halos mangilid ang luha sa kanyang mga mata sa paraan kung paano siya tignan ng lalaki. Ang tingin nito ay puro at walang halong anumang panghusga at pandidiri. Sa paglipas ng mga araw, tunay ngang naging masaya si Johan sa piling ng kanyang mga anak at ni Carol. Sa sandaling panahon, nakaramdam siya ng tunay na ligaya. Simpleng buhay at kapayapaan na malayo sa ingay at gulo ng syudad. Unti-unti na rin nagkakapalagay ng loob sina Carol at Johan na minsan ay mapapansin sa bawat tingin nila sa isa't isa. Ngunit batid ang pagkokontrol ni Carol sa sarili dahil na rin sa pag-aalinlangan at takot niya. Sa salid ni Dustin ay tahimik silang nakahiga ni Johan sa kama. Tahimik at tanging ang tunog lamang ng electric fan ang siyang maririnig. Nang biglang basagin nga ni Dustin ang katahimikan. Napapansin ko, mukhang nagkakamabutihan na kayo ng kapatid ko. Usapang lalaki lang, Johan ah. Sobrang nasaktan nun si Carol dahil sa'yo. Wala kang ideya sa kung ano yung mga pinagdaanan niya. Alas gabi-gabi siyang umiyak. At ni minsan, wala siyang iba lalaki minahal. Kundi ikaw lang. Lagi ko siyang pinapayuhan na huwag maging marupok. Pero nakikita ko sa mga mata niya na hanggang ngayon, may lugar ka pa rin sa puso niya. At kung maaari lang kung wala ka namang nararamdaman para sa kanya, huwag na siyang pasahin. Linawin mo sa kanya na nandito ka lang dahil sa mga bata. Ayokong madurog ulit si Carol Litan niya ni Dusty, na ang boses ay seryoso na may halong lungkot at pag-alala. Samantala, napalunok si Johan sa kanyang mga narinig. Pagkuway nagsalita na rin ito. Kung alam mo lang, sinisisi ko ang sarili ko dahil sa mga naranasan niya. Aaminin ko, naging gago ako noon. Noon pa lang, nung nagtatrabaho pa siya sa amin, ramdam ko nang may feeling siya sa akin At nung panahon nawasak ako dahil sa babaeng minahal ko, sinamantala kong pagkakataon. Sinamantala kong kahinaan ni Carol. Pero hindi ko pinagsisisihan yun. Kung may pinagsisisihan man ako, yun na yung hinayaan ko siyang umalis noon. Pero ngayon, handa akong itama ang lahat. Handa akong panindigan ng sitwasyon. Wala nang nagsalita pa sa kanilang dalawa at hinayaan na lamang nilang bisitahin na sila ng antok. Pagdaan pa ng ilang araw, mas ipinakita ni Johan kung paano niya pahalagahan ang kanyang mag-iina. At ngayon ay kasalukuyan silang nasa batis ni Carol. Ito ay para bigyan ng oras na makapagsolo at makapag-usap ng masinsinan ng isa't isa. Gusto ko lang malaman, may girlfriend ka na ba ngayon? May pag-aalinlangan na tanong ni Carol. Magkatabi silang nakaupo sa isang malaking bato habang ninanamnam ang sariwang hangin mula sa kalikasan. Wala akong girlfriend. Simula nung maghiwalay kami ni Raquel, hindi na ako nagkaroon pa ng nobya. Ibinuhos kong oras ko sa sarili ko at sa pagiging piloto. Ikaw ba? Bakit hindi ka pa nagkakaroon ng boyfriend? Simula kasi nang ipinanganak ko yung triplets, wala na akong ibang inisip kundi sila lang. Wala na akong oras para sa pakikipagrelasyon dahil naging abala din ako sa pagtatrabaho. Hanggang ngayon ba, mahal mo pa rin ako, Carol? Bumilis ang kabog ng dibdib ni Carol dahil sa hindi inaasahang tanong sa kanya ng lalaki. Nilingon niya ito at sinalubong ang mga mata nitong puno ng lamlang. Anong sinasabi mo? I already know the answer, but I want to hear it from you.
Do you still love me, Carol? Hindi nagawang makapagsalita ni Carol. Animoy naubusan siya ng sasabihin. Oo, Johan. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Sabi ni Carol sa isip niya. Nang hindi sumagot si Carol, unti-unting inilapit ni Johan ang mukha niya. At hindi nagtagal, ay nagtagpo ang kanilang mga labi. Automatikong naramdaman ni Carol ang boltahe ng kuryente na dumaloy ng mabilis sa buo niyang sistema. At dahil may sariling buhay ang katawan niya, marahan siyang tumugon sa halik. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ay napangiti si Johan. Gusto kong maligo sa malamig na tubig para makontrol tong init na nararamdaman ko. Pwede mo ba akong samahan? Tubango-tango si Carol. Sige pero mauna ka na sa tubig eh. Mabilis na hinubad ni Johan ang kanyang mga damit at tumalon nga sa tubig. Tumalikod naman si Carol para isa-isa na ring hubarin ang suot niyang blouse at palda. Hindi inalis ni Johan ang paningin sa babae hanggang sa tumambad sa kaniyang katawan nito, tanging panloob na lang ang suot. Ang mga mata niya ay napuno ng paghanga hanggang sa lumusong na rin sa tubig si Carol at mabilis siyang hinila ni Johan. Kaya ngayon ay magkalapit silang dalawa. At tila nabitin si Johan sa halik nila kanina dahil agad niyang inangkin ang mga labi ni Carol. Pagkatapos ay sinambit ang mga katagang, I love you, Carol. At nagdulot yon ng kakaibang kilig sa puso ng babae. Hindi niya kailanman inisip na maririnig niya yon mula sa lalaking buong akala niya ay hindi mapapansin ng babaeng katulad niya. Please, be my girlfriend, Carol. Be mine. Dagdag na sambit pa ni Johan habang magkadikit ang kanilang mga noo. Puno ng sayang tumango-tango si Carol bilang kanyang tugon. At nang muling angkinin ni Johan ang mga labi niya, hindi na niya napigilan ang pagpatak ng mga luha niya. Sobrang saya ng puso niya ng mga sandaling yun, na para bang isang panaginip lamang ang lahat. Siya nga pala, kailangan ko na lumuwas ng Manila. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Maya-maya'y sabi ni Johan habang nakalublob pa rin sila sa tubig. Namutawi naman ang lungkot sa puso ni Carol. Dahil ang ibig sabihin niyon ay magkakalayo ulit sila. Ganun ba? Kung ganun, malalayo ka pa ulit sa amin ng mga bata. Ang totoo niyan, gusto ko kayong isama sa pagluwas ko. Please, Carol, sumama kayo sa akin. Gusto kong tumira kayo sa bahay ko dahil hindi ko kayang malayo kayo sa akin ngayon na sanay na ako nasa piling ko kayo. Pero Johan, gusto rin kayong mamit ng parents ko. Isa pa, pinag-iisipan ko to ng mabuti. Gusto ko kayong makasama ng mga anak natin, Carol. Please. Makalipas ang ilang segundo ay sumagot si Carol. Sige Johan, sasama kami sa iyo. Lumitaw ang isang masaya at malapad ang ngiti sa mga labi ni Johan at muling hinalikan ng kasintahan. At dumating nga ang araw na kailangan na nilang umalis para lumuwas ng Maynila. Nung unay nalungkot pa si Dustin nang malaman yon, ngunit sa huli ay pinili niyang intindihin ng kapatid at suportahan ang kaligayahan nito. Pagdating sa Maynila, napuno ng pagkamanga ang triplets. Pag-apak pa lang nila sa condo unit ng kanilang ama. Wow, Papa! Ito po bang bahay niyo? Namamanghang wika ng batang si Christian. Oo anak, at dito na kayo titira kasama ko. Nakangiting sagot ni Johan. Kagad ngang dinala ni Johan ang mga bata sa magiging kwarto ng mga ito. At laking tuwang nagtatalo ng triplets sa malambot nilang kama. Johan, saan pala magiging kwarto ko? Tanong ni Carol. Halika, puntahan natin ang magiging kwarto mo. Sabi ni Johan nang kunin niyang maleta ng kasintahan at inakbayan ito. Tinungo nilang isang silid at agad na inilibot ni Carol ang paningin. Kalaunan ay napakunat ito na noo. Teka, sigurado ka bang ito yung magiging kwarto ko? Pero parang ito ang kwarto mo eh. Naupo si Johan sa kama. Bigla niyang hinila si Carol at pinaupo ito sa kandungan niya. Yeah, kwarto ko nga to at ito na rin ang magiging kwarto mo. I don't want us to have a separate room. Gusto kong kasama kita at katabi sa isang kwarto. Not unless ayaw mo ako makatabi at gusto mong magkahiwalay tayo. Hindi naman sa ganun, Johan. Hindi pa man natatapos sa pagsasalita si Carol, ay bigla siyang napatili nang buhatin siya ni Johan at inihiga sa kama. Pumatong sa kanyang lalaki, kaya halos lumabas ang puso niya sa kanyang dibdib dahil sa bilis ng kabog.
Wala naman sigurong masama ako. Magtatabi tayo sa pagtulog, right? Besides, may triplets sa tayong nabuo. And sooner, magiging Mrs. Carrion ka na rin kapag naikasal na tayong dalawa. So, what do you think? Soon to be my wife, ha? Halos wala na nga mapagsidla ng kilig ang puso ni Carol dahil hindi niya kinakaya ang lahat ng sinasabi sa kanya ng lalaki. Tila alam na alam nito kung paano kunin ang kiliti niya at sobrang pula na nga ng mukha niya. Ipidikit na lang ni Carol ang mga mata, hinahanda ang sarili sa paglalapat ng kanilang mga labi. Ngunit bago pa man mangyari yon, ay bigla nilang bumukas ang pinto. Mama, Papa, nakabisa po kami. Oops, sorry po. Kagad na nagtakip ng mga mata ang triplets, sabay tumalikod. Napuno naman ng gulat sina Johan at Carol, pero kalaunan ay natawa na lamang din sila. Nila ko dapat ang pinto. Hirit pa ni Johan. Matapos silang maghanda at sandaling magpahinga, dumiretso na sila sa bahay ng mga magulang ni Johan kung saan naghihintay ang mga ito sa kanila. Puno naman ng kaban dibdib ni Carol. At pagdating nila sa mansyon kung saan siya nanilbihan noon, ay napangiti siya dahil sa mga alaala niya doon. Masayang sinalubong na mag-asawang Mr. at Mrs. Carrion sina Johan at ang triplets. Subalit ikinalungkot ni Carol nang hindi man lamang siya pansinin ng ina ni Johan na napuno ng pandidiri sa kanyang itsura. Gayunpaman, sinikap niya pa ring maging magalang at patuloy na nakisama. Nakakadiri. Bakit kasi hindi na lang si Raquel na mas maganda galing sa kilala at marangyang pamilya? Hindi katulad niya na dating kasambahay. Tapos ngayon may nakakadiri pang itsura. Hindi mo man lamang inisip ang reputasyon ng pamilya natin, Johan. Masama ang loob na wika ni Mrs. Carrion habang nasa harapan sila ng hapagkainan. Ma'am, please. Nagpunta kami rito ng maayos at may respeto. So please, irespeto niyo naman pong girlfriend ko. May di inasagot ni Johan sa kanyang ina. Johan, matatanggap ko ang triplets. Pero hindi yung babae niyan. Kayo na lang kumain. Nawalan na ako ng gana dahil hindi ko masikmura mukha ng babae niyan. Puno ng pang-insultong turan pa ni Mrs. Carrion bago ito umalis. Naluha si Carol dahil bawat salitang narinig niya mula sa ina ni Johan ay nagmistulang pana na siyang tumusok sa puso niya. Subalit, sinikap niyang magpakatatag para sa kanyang mga anak. Nang oras na yon ay nag-aya na rin si Johan na umalis at umuwi na lamang. Huwag nang isipin yung mga sinabi ni Mami. Ani Johan sa kasintahan pagpasok nila sa kwarto. Tipid na napangiti si Carol habang nangingilid ang mga luha. Naiintindihan ko ang mami mo. Siguro nga tama siya na baka dapat si Raquel ang karapat dapat para sa'yo at hindi ako. Baka nga hindi talaga tayo bagay dahil sa pangit kong itsura. Hey, don't say that. Don't you ever say that again. Walang ibang karapat dapat para sa akin kundi ikaw lang, Carol. Maganda ka. Sa mga mata ko, ikaw lang pinakamaganda. At please, ayoko na ulit marinigan mula sa'yo, okay? I love you. Kalmado at may lambing sa boses na pag-alo ni Johan. Saka niyakap ang babae. Nanliit man si Carol sa kanyang sarili dahil sa panlalait sa kanya ng ibang tao. Sinikap niya pa ring maging matatag at positibo. Dahil nandiyan ang mga anak niya at ang lalaking mahal niya. Duty na ako. Next week pa ako uwi. Sabi ni Johan habang inaayos ang necktie sa kanyang leeg. Ingat ka ha, i-text mo ko pag landed na kayo. Sagot ni Carol. Niyakap ni Johan si Carol na mahigpit. Copy that. Basta hintayin mo ko Kukontakin kita palagi. Dinampian ang halik ni Johan na noon ang kasintahan. Saka hinalikan ito sa mga labi. Sunod naman siya nagpaalam sa mga anak niya. At tuluyan na nga siyang umalis. Sa mga araw na wala si Johan, napuno ng pag-alala si Carol. Lalo na sa tuwing may nababalitaan siya mga eroplanong nauuwi sa aksidente. Ngunit agad ding napapawi ang pag-alala niya sa tuwing nakakatanggap siya ng update mula sa kanyang nobyo. Nagpatuloy ang komunikasyon nilang dalawa kahit na malayo sila sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, isang hindi inaasahang bisita ang biglang dumating sa kondo. Sino ka? Puno ng pagtatakang reaksyon ni Carol nang isang babae ang pumasok sa kondo. Hindi mo kilala? Ako si Raquel. Marteng sagot ng babae. Nandigas sa kanyang kinatatayuan si Carol. Ikaw si Raquel?
Anong ginagawa mo rito? Tinatanong mo ako kung anong ginagawa ko dito. You know what? Naaawa ako sa'yo. Wala ka man lang ideya na hanggang ngayon ako pa rin ang mahal ni Johan. At nandito ako para bawiin siya sa'yo. Wala rito si Johan. Please, umalis ka na. Isa pa, matagal na kayong hiwalay. At kung may mahal man siya ngayon, kami yun ang mga anak namin. Natawa ng mapang-insulto si Raquel. Hindi ko alam na tanga ka rin pala. Tignan mo ang sarili mo. Sa tingin mo, pipiliin ka niya? Ginamit ka lang niya, Carol. Katulad ng kung paano kanya ginamit 6 years ago nung naghiwalay kami. Pero ngayon bumalik na ako. Paniguradong itsapwera ka na ulit. Kaya huwag ka nang umasang mamahalin ng isang pangit na katulad mo. Nakakadiri ka. Ang pangit-pangit mo. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ni Carol sa kanyang pisngi. Ang mga salitang binitiwan ni Raquel ay parang matatalim na punyal na tumarak sa kanyang puso. Sa isip niya, lahat ng iyon ay totoo at sa pangalawang pagkakataon ay nagpagamit at bumigay na naman siya sa lalaking walang ginawa kundi ang paasahin na saktan siya. Dulot ang labis na sakit na nararamdaman, nagpasya si Carol na umalis. Agad siyang nag-book ng flight pabalik sa kanilang probinsya. Mama, bakit po tayo nag-iimpake? Inosenteng usisa ng batang si Kali habang mabilis na iniimpake ni Carol ang mga gamit nila. Mga anak, kailangan na nating umalis dito. Kailangan na nating bumalik sa probinsya. Di ba yun naman ang gusto nyo? Yung simple at masayang buhay? Pero, paano po si Papa? Tanong naman ni Carlo. Pumupungay pa ang mga mata nito dahil kagagaling lang sa mahimbing na pagkakatulog. Mga anak, saka ko na lang ipapaliwanag ang lahat, okay? Kailangan na kasi talaga nating umalis. Tanging naging sagot lang ni Carol. Pilit na pinapatatag ang boses. Kahit na durog na naman ang puso niya. Sa parehong araw ay ang pagbaba ni Johan sa eroplano. Pagod man ngunit puno ng ningning ang mga mata sa tuwa. Excited na siyang umuwi sapagkat miss na niya si Carol at ang kanilang triplets. Habang naglalakad papunta sa crew room, biglang tumunog ang radyo na nakasabit sa kanyang balikat. Captain Johan, do you copy? May update kami sa'yo. Bumalik na raw si Raquel at nagpunta siya sa kondo mo. Ingat ka. Natigilan si Johan. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang buo niyang katawan. Dagli siyang tumakbo palabas ng airport at nagtungo sa kondo. Subalit huli ng lahat. Dahil wala na doon ang kanyang mag-iina. At ang tanging naabutan niya lang doon ay si Raquel na nakangisi at nakaupo sa sofa. Welcome home, love. I miss you so much. Tumayo si Raquel at akmang yayakapin si Johan, pero umiwas ito at hindi siya pinansin. Sinubukan tawagan ni Johan ang cellphone ni Carol, ngunit hindi ito sumasagot. Nasaan ang mag-iina ko? Nanginginig sa galit at takot ang boses na baling ni Johan kay Raquel. I don't know, basta narinig ko lang, babalik na raw sila sa probinsya. Sagot ni Raquel na bahagyang natakot sa lalaki. Sinama ng tingin ni Johan si Raquel. Hindi man yan ito tanungin. Alam niya na kung anong posible nitong ginawa para umalis ang kanyang mag-iina. Hindi nag-aksaya ng oras si Johan. Tumakbo siya paalis. Alam niya ang schedule at ang oras ng huling biyahe papunta sa probinsya. Sa operations office sa airport, hingal na pumasok si Johan at dumiretso sa manager. Humingi siya ng pabor na siyang papalit sa captain pilot na siyang naka-assign sa flight ni Carol. Tagumpay naman niyang nakumbinsi ang manager at mabilis ang naging proseso. Siya na ngayon ang commanding pilot ng eroplanong sasakyan ng kanyang mag-iina. Mama, hindi na po ba natin ulit makikita at makakasama si Papa? Malungkot ang boses ng kanyang anak habang nakayakap siya sa kanyang ina. Nakaupo sila sa may bintana at ang dalawa pang anak niyang sina, Christian at Kali, ay nakaupo naman sa kabilang upuan. Anak, sa ngayon hindi ko pa lamang isasagot ko riyan. Ang mahalaga ngayon ay magkakasama tayo. Mahal na mahal ko kayo. Mahinahong tugon ni Carol at hinagka ng ulo ng anak nang biglang nagsalita ang intercom. Good afternoon, passengers. This is your captain speaking. Welcome aboard Flight 143, bound for our destination. Rest assured, we will do everything to get you home safely, and hopefully, to where your heart belongs. Sandaling natigilan si Carol.
Pamilyar ang boses, kaya napatingin siya sa pinto ng cockpit. Pero pagkuway, pinilig niyang ulo at inisip niyang imposibleng kay Johan ang boses na yon. Habang nasa himpapawid, biglang sumagi sa isip ni Carol ang mga sinabi ni Raquel na siyang muli na namang nagpaluha sa kanya ng tahimik. Pero dali-dali niyang pinunasan ng luha sa kanyang pisngi. We are now approaching our destination. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is turned off. Thank you for flying with us, and thank you for letting me be part of your journey today. Muli na namang nanikip ang dibdib ni Carol nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Nababaliw na yata ako. Bakit ko ba naririnig ang boses niya? Bulong niya sa sarili. Lumapag ang eroplano at dahan-dahang huminang takbo hanggang sa tuluyan na itong huminto. Bumukas ang pinto at isa-isang bumaba ang mga pasahero. Tahimik at mabigat ang bawat hakbang ni Carol, habang sinisiguro na hindi mawawala sa kanyang paningin ng mga bata. Unti-unti na silang lumalayo sa eroplano nang walang lingon-lingon sa likuran. Para kay Carol, dito na natatapos ang kwento nila ni Johan. Pagkatapos masiguro na ligtas ang lahat at napatay ng makina, mabilis na lumabas si Johan mula sa cockpit ng eroplano. Nakasuot pa siya ng sombrero at itim na salamin. Ngunit nang matanaw ang mga pamilyar na figurang papalayo, ay tinanggal niyang salamin. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at tumakbo siya para habulin ang mag-iina. Carol, sandali! Natigilan si Carol nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Napahinto sila sa paglalakad at napalingon. Doon ay nakita niya si Johan na tumatakbo palapit sa kanilang kinaroroonan. Johan, ikaw ang piloto? Paano nangyari yon? Hindi makapaniwalang usal ni Carol nang huminto sa harap niya ang lalaki. Kaya pala pamilyar sa kanyang boses kanina sa intercom dahil boses pala talaga yon ni Johan. Papa! Bulalas si Kali at yumakap sa paa ng ama. Niyakap ni Johan ang 3 bata bago siya bumaling kay Carol. Kahit sang parte pa ng mundo, habulin ko kayo. Lalong lumapit si Johan sa kasintahan at halos magdikit ng kanilang noo. Kung ano man ang mga sinabi ni Raquel sa'yo, walang katotohanan lahat ng yon. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mahal kita, Carol. Sa akin ka lang dapat maniwala. Pero sabi niya, siya pa rin ang mahal mo. Isa pa paano hindi ako maniniwala kung mabilis siya nakapasok sa kondo mo. Ibig sabihin, alam niyang passcode mo at hinahayaan mo lang siya makapasok. Mangiyak-ngiyak na wika ni Carol. Hinawakan ni Johan ang magkabilang pisngi ng kasintahan. Ang kaibigan ko si Jerry, siya lang may alam ng door lock ko. Kaya posibleng siya rin na nagsabi kay Raquel noon. Pero huwag kang mag-alala, papalitan ko na rin yun. Isa pa, si Raquel ay bahagi na lang na nakaraan ko. Pero ikaw ang hinaharap at ang future ko. Alam mo bang excited ako umuwi kanina kasi miss na miss ko na kayo. Pero nung nalaman kong bumalik si Raquel, napuno ako ng takot dahil alam kong pwede mo na naman akong iwan ulit. Please, wag mo na ulit gagawin yun. Hindi ko lang maiwasan na manliit sa sarili ko dahil sa itsura ko. Hindi ko kailangan ng perpektong mukha. Ikaw kailangan ko, Carol. Ikaw at ang mga anak natin. Sorry, Johan. Pangako, simula ngayon, sa'yo lang ako maniniwala. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Carol. At hindi ko hayaan na may sumira pa sa relasyon nating dalawa. Dahan-dahan na naglapat ang kanilang mga labi, habang ang kanilang mga mata ay nagsimulang manubig. Napuno sila ng emosyon, ngunit sa mga sandaling yon ay mas nanaig ang kanilang pagmamahalan at pagpapahalaga sa relasyong nabuo nila. Matapos ang tagpong yon, ay nagpahinga muna sila sa hotel bago sila bumalik sa Manila para ipagpatuloy ang pagsasamang muntika ng masira na nakaraan. At ngayon, kasalukuyan nilang kaharap ang mag-asawang Mr. and Mrs. Carrion. I can't believe na pinili mo pa rin siya kaysa kay Raquel. Handa kang pakasalan ni Raquel, pero sinayang mong pagkakataon na yon. Dismayadong tura ni Mrs. Carrion kay Johan. Mahigpit na hinawakan ni Johan ang kamay ni Carol bago siya nagsalita. Mahal na mahal ko si Carol at wala akong ibang pakakasalan kundi siya lang. Nandito ako para sabihin sa inyo ng tunay na ganda ng isang tao ay hindi nakikita sa mukha o panlabas nyo, kundi sa puso. Gusto ko lang din sabihin sa inyo na malapit na rin kaming magpakasal ni Carol. Hindi ko hinihinging permiso nyo.
Pero gusto ko lang kayong sabihan para tigilan nyo ng pagbibigay ng pag-asa kay Raquel na magkakabalikan pa kami. Napaluhan naman si Raquel na siyang nakatago sa isang sulok noong mga sandaling yon matapos marinig ang mga sinabi ni Johan. Napuno ng sayang puso ni Carol dahil sa kabila ng lahat, siya pa rin ang pinili ni Johan na nooy hindi niya maisip na pipiliin at mamahalin siya. Pero ngayon, handa na silang buksan ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Hindi lang basta mag-boyfriend at girlfriend, kundi bilang mag-asawang magkatuwang sa lahat ng bagay. Makalipas ang mahigit isang taon, sa arrival area ng airport, naghihintay sa isang sulok si Carol. Maaliwalas ang itsura at punong-puno ng kislap ng pagmamahal ang mga mata. Suot pa rin niya ang balabal na bahagyang tumatakip sa kalahati ng mukha niya. Pero ang pinaka namumukod tangi ay ang kanyang malaki at bilog na tiyan. Sa tabi niya ay ang triplets na mas tumangkad na ngayon. Mama, malapit na po ba dumating si Papa? Tanong ni Carlo. Miss na po kasi namin talaga siya. Excited na rin po kaming balita sa kanya na mataas na nakuha naming score sa school. Mga anak, konting tiis na lang, malapit na dumating ang papa niyo. Tugon ni Carol. At hindi naman nagtagal, natanaw na nila ang taong kanina pa nilang inaabangan, si Johan. Maliwanag ang mukha at puno ng pagkasabik na makitang kanyang pamilya. Tumakbo ito at nagningning ang mga mata ni Carol nang makitang asawa na nakasuot ang pilot uniform at para sa kanya, ito na ang pinakagwapong lalaking nakita niya. Papa! Sabay-sabay na sigaw ng triplets at sinalubong ang kanilang amang patakbong sinalubong din sila ng mahigpit na yakap. Kumusta mga anak? Ayos lang po kami, Papa. Sobrang miss ka po namin. Sagot ng batang si Christian. Siya nga po pala, nakakuha po kami ng mataas na score sa klase, Papa. Masayang balita naman ni Carlo. Wow, ang gagaling naman ng mga anak ko. Proud na proud sa inyo si Papa. Isa-isang ginulo ni Johan ang buhok ng kanyang mga anak. Pagkatapos, dahan-dahan tumayo si Johan at hinarap si Carol. Isang puno ng pagmamahal na halik sa mga labi ang iginawad niya dito. I miss you so damn much, mahal. I miss you too so much. Nakangiting tugon ni Carol. Hindi na ako makapaghintay na madagdagan ng pamilya natin. Usal ni Johan. Sabay hinagka ng tiyan ng asawa. Siya nga pala, mahal. Humiling ako ng special leave of absence para mas matutukan ko kayo ng mga anak natin. Para na rin kasama mo ko hanggang sa mga anak. Talaga? Teka, ayos lang ba sa'yo yun? Tanong ni Carol, dahil batid niyang mahalaga sa kanyang asawa ang pagpapalipad ng eroplano. Oo naman, sa ngayon kayo na muna ang priority ko. Tugon ni Johan. Papa, paglaki ko, gusto ko rin po maging piloto katulad mo para tawagin din po ako nilang Captain Carlo. Sambit ang batang si Carlo. Malapad na napangiti ang mag-asawa. Mukhang may susunod na agad sa yapak mo ani Carol. Mahinang natawa naman si Johan at muling hinagka ng asawa. Noon, ang play ng buhay ko. Kasi pagkatapos ng flight ko, uuwi lang ako sa condo at matutulog. Paulit-ulit lang ang cycle. Pero dahil sa inyo ng mga anak natin, nagkaroon ng kulay ang mundo ko. Kung dati, mas excited ako magpalipad ng eroplano. Ngayon, mas excited na akong umuwi para makasama ko kayo. Pangako ko sa inyo, kahit kailan, hindi ko kayo iiwan at pababayaan. Binago niyong buhay ko. At kahit gaano pa kataas o kalayong liparin ko, ang puso ko sayo't sayo pa rin bababa. Mahal na mahal kita, Carol. Palagi kitang mamahalin kahit sa kabilang buhay pa natin. Nanubig ang mga mata ni Carol nang hawakan ng kanyang asawang magkabilang pisngi niya. Palagi rin kitang mamahalin, Johan. Kahit gaano pa katagal na malayo ka sa amin, hindi ako magsasawang maghintay sa pagbabalik mo. Sa gitna ng gulo at dami ng tao, namutawi ang pagmamahal ng kanilang pamilya. At bawat paglipas ng oras, araw, buwan at taon, ay lalo pang naging makahulugan ang bawat sandali. Sa kwento ni Johan at Carol, kanilang pinatunayan na hindi nasusukat sa itsura ang halaga ng isang tao. Dahil sa likod ng sugat, maaaring naroon ang pinakatunay at pinakadalisay na pagmamahal. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory.
Hanggang sa muli. Paalam!